natin para sure na walang kung anong tunog. Kasi na pala, di ka nagpalit na. Parang tricycle. Ano ko magandang busina siya? Yung Marco Horn, maganda rin siya. Hindi siya ganun kamahal, pero malakas. Hindi busina. Medyo sasadyain ka, iliko-liko pa lang. Medyo konti na. Dati kasi ganyan yun eh. Kaya sa lakas ng liko ko, tignan mo, ganyan lang yung roll niya ngayon. Tapos yung tire pressure mo, mamaya papacheck ko. Kasi pinakabit natin yan sa vulcanizing. Usually yung mga vulcanizing shops hindi sumusunod sa tamang pressure. Ang habol natin 26 no? Sanap na yan, medyo lubak-lubak. Nasa lang normal mode pa lang. Normal pa lang yun? Sa number 6 yung e-drive mo. Tapos mamaya pag nagpalit tayo, ikaw para ma-compare mo yung difference ng power ng acceleration niya. Ano yan? Normal pa din? Hindi, yan na yung power mo. Tapos number 6. So okay yung power pagka pa uphill? Depende. Basta kasi paano ba? Wala akong nire-recommend na particular na setting dyan sa e-drive. Depende sa user kung saan siya comfortable. Kasi kunyari pag nag-offroad ka tapos sinet mo siya ng mataas, tapos halimbawa nararamdaman mo parang ang bilis niya mag-react, nagkumakamot ng putik, medyo bawasan mo rin. Kasi ayaw rin naman natin ng kumakalkal siya ng putik, yung traction. Imbis na pino-forward mo yung kotse, anong nangyayari? Nag-wheel spin. So hindi rin maganda yung sobrang power. Pero normally ako, yung personal kong preference dun sa power, number 6 yung ginagamit ko pang kalye para just enough pag mag-overtake ka, sakto. Pero yung iba bitin sa number 6 kasi natutuwa eh, dahil mamaya matatry mo yan pagka minove mo siya ng minove, ang sarap ng acceleration, wala nang delay. Ito pang off-road talaga itong mirror assist no? Kasi hindi ko siya nagagamit. Kasi tingnan mo yung likod na gulong nakikita mo, di ba? Tsaka pagka umaatras ka, mas para yung dead spot makita mo dun sa Tapos ito ba yung mga tinatanong mo? Ito yung traction control off para hindi makialam yung traction control mo. Normally, pag nilagay mo siya sa for low, namamatay naman mag-isa yung traction control. Tapos ito naman yung downhill assist. Pagpababa, kahit na hindi ka na umapak ng preno, pinipigilan niya yung sarili niya. Yun yung pinaka-purpose. Kasi hindi ko alam kung aware ka, itong Jimny, kaya na ito yung 4x4 na on the fly yung tawag. Ibig sabihin, kahit umaandar tayo, pwede mo siyang i-engage. Yung mga ibang kotse kasi, kailangan mo munang huminto, tapos saka ka lang mag 4x4. So, example, nasa pahon ka, tapos parang feeling mo, nahihirapan siya. Kahit umaandar ka, pwede mo siyang i-engage. Yun yung difference. Sa mga ibang kotse, hindi computer mo siya. Tsaka yung design niya, ganun. Wala lang. Tapos yung ganito, hindi ka nahihirapan, parang nakaharang sa Hindi naman. Pero meron kang ma-order sa mga online. Dito na siya ikakapit sa may leeg na ito. Para nakatago siya, mas hindi harang. Sa minsan nahuhulog yun eh. Pagka nabilad sa araw, natatanggal yung traction. Yan kasi naka-trap na.
Although yung kami, yung ginagamit namin, gagawin mo sa anak ko, nandito na yung touchscreen. Yung sa atin, Cruise USA brand. Tapos meron na rin siyang kasamang camera para sa likod. Pagka umatras ka. Wala pa atang camera tayo, no? Sa likod. Sensor lang. Bakit? Sensor lang kailangan. Maliit lang naman siya. Sana yun. Pero kumbaga, yun lang. Yun yung feature ng Cruise. May libre na siya. Pang backing camera. Lakas na, diba? Mamaya pag ikaw na yung nagdadrive. Diba? Wala. Papacheck ko yung tire pressure, medyo matigas pa yung talibog. Hindi natin mamaya kung ilang PSI yung nakabit. Very crucial yun yung sa gulong. Yung iba kasi akala nila suspension lang yung papatagtag, ganyan. Pero ang totoo niyan, yung gulong, part na rin yan ng suspension. Yan yung first contact sa lupa. So kung matigas yung gulong, sobra yung pressure, parang bola, di ba? Pag sobra-sobra yung hangin, matalbog. So pati yun importante rin. Yung client nga kami dati, sabi niya, sobrang tigas niya ito, papalitan ko ng suspension. Suspension agad? Oo, suspension agad. May road test ko. Kasi galing daw kasa yung auto niya, ilang araw pa lang, miss daw yung asawa niya kasi antag-tag. Hindi ko, pwede road test muna natin. Nararamdaman ko kasi kung gulong yung matigas o suspension. Nung pina-check ko sa tao ko yung hangin, 40 PSI. Sobrang tigas. So, binawasan ko yung hangin. Sir, gamitin mo na. Ka na magpalit ng suspension. Tuntua siya kasi sabi niya, magkano rin yun. Tsaka pag sa ibang shop yan, bebentahan na ako kagad ng suspension. Ba't ikaw, sabi niya, ganun lang, libre. Nangyari eventually, nagpapalit din naman siya ng suspension, pero after a while. Kumbaga, at least lang, siguro na-realize na hindi ako naghahabol ng benta lang. Siya mismo nagpusa, ay gusto ka na rin i-upgrade kasi i-lift, papalit ng mas malaki ulong gano'n. Pero di ba, pag sa iba yun, sabi niya, sige pala suspension. Benta yun eh. Tapos, yung mga suspension kits na binibenta namin, may warranty naman yun. So, normally, sinasuggest ko nga sa mga client, kunyari ganyan, bagong palit, di ba? Huwag kang matakot na idaan-daan sa lubak. Mas maganda nga kasi iba yung iba sinasabi nila, sayang naman, mahal-mahal, tapos baka masira agad. Mas maganda yun, kung masisira siya, masira na siya habang may warranty. Diba? Sa ingat ka na ingat, tapos pag tapos na yung warranty, tsaka bumigay, diba? Tsaka at least, para matest mo yung auto, tsaka yung gawa namin, baka mamaya may mali pala o ano, diba? May mali sa preno, babalik tayo. Tumitigas eh. Pagka may nagpapaschedule, hindi ko binibigyan ng maiksing time. Kumbaga yung iba gaano katagal yung gagawin niya. Kasi syempre, most often than not, yung mga client ang gusto matatapos agad. Ayoko magbigay ng false promise or parang pangakuan mo na, sandali lang yan, ganyan. Kasi kailangan ko ng time para i-test mabuti bago ko ibigay sa inyo yung auto. Dahil paano kung pag-uwi mo tsaka pala may problema pala, mahirapan tayo, diba? Talagang tested lahat siya. Gusto ko, bago ko i-endorse, na test ko na. Kasi tsaka isa pa, minsan yung mga clients, hindi naman porket may kotse marunong sa auto. Kaya nga sila pumupunta sa kagaya namin kasi they trust na mas marunong kami, mas alam namin. Pagkatapos, hindi mo in-endorse ng tama, kawawan ng kliyente. Basically, the reason why pumunta sa iyan, titiwala sa expertise mo. So, bigyan mo ng sapat na panahon. Kaya, akala mo matagal magagawa, di ba? Yung gawa mismo, mabilis lang. Sobrang kabisado ng mga tao natin. Pero, kaya ako hinahabaan yung oras para may time ako double check, tapos adjust ulit kung may kailangan i-adjust.
tingin ko hindi ano, kamali ng ano, recommendation sa'yo. Pero of course, syempre, ikaw pa rin yung last say. So mamaya ako yan, ikaw papatesting dito. Iyan na natin mamaya. Check natin. Balik muna tayo sa shop, papacheck ko lang yung tire pressure, tapos yung preno, papasilip ko ulit. Tapos, kasi kanina nung nakastop tayo, medyo tumigas yung pedal. Tapos ikaw naman mamaya mag-road test. Samahan kita. Pero so far, initially sa ikot natin, kumusta pakiramdam mo? Ano ba? Hindi ko pa masyado naramdaman Hindi kasi mo yung labak masyado. sakto lang. At saka isa pa, Pero yung ano, iba pag ikaw yung, pag Oo, hindi ikaw yung siguro. nagdadrive eh, di ba? siguro pagka, Pagkapasahero ka, Hindi, iba yung oo. pakiramdam, pero pag ikaw yung nagdadrive, mas iba. panigrado. Na-check lang muna natin yung tire pressure, tapos final check din. Ikot tayo ulit, ikaw Oo. naman driver. Okay. Na-testing mo kung ano yung difference. Saan tayo magsisimula? Sa normal muna ba? Pwede naman, para ma-compare mo yung pinagkaiba niya. Yung mode, nakita mo? Ito, normal yung blue, no? Zero ko lang. Hindi, actually ang normal, zero talaga siya. Hindi mo siya ma-adjust. Subukan mo i-plus minus. Wala, 'di ba? Kasi Zero para talaga. niyang binabalik sa dati na kunyaring walang e-drive. Sabagay, normal. So, tapos mamaya pwede mo ilipat dito sa Okay, sige, power. sige. Sige. Saan ba tayo ikot? Diretso na lang muna tayo. Ano ba tayo ba? Parang dumiretso hanggang doon sa may NRT para test mo yung ano, yung e-drive muna. Ay, normal. Yan, yung normal. Isa mo gilid mo, tapos lipat mo sa power. Sige. Ayan. Pwede naman tayong dumiretso hanggang doon sa may LRT. Tapos Doon. kakanan tayo sa dulo. Ito, economy, no? Kailangan niya. Power 6. Sige, subok ka muna sa 6. Uy. Uy. Ano, kumusta? Ramdam? Naramdam. Ramdam na ramdam? Oo. Mas Try ma... natin yung max. Anong nararamdaman mo? Mas ma... Saan ka siya kumapat eh? Sige, gilid Try natin natin dito. natin. Tapos adjust mo ulit. 9 ang max, no? Sige, yun natin. Ramdam na ramdam din. Ayan. Okay na kagad to, no? Wala nang intay. Wala. Galit yung makina. Agad, di ba? Very responsive siya. Sobrang simpleng upgrade lang. Teka, kanan tayo rito. Ano ba? Yan. Tapos, dun sa may malaking kalsada, yung balik na tayo dun sa pinag-testingan natin. Okay, sige. Para suspension naman yung observe mo. So, bawi yung nilaki ng gulong dun sa e-drive pa lang, di ba? Kasi responsive na siya. Pag-apak mo, sunod agad. Oo. Pero masyadong malakas ang gano'n. Hindi natin yung max. Kanan, no? Kanan. Lalo na sa matic, ramdam na ramdam mo yan kasi hindi ka na nagsishift eh, di ba? Oo, Puro apak na lang. Doon ba tayo sa dinaanan natin? Din sa kanina. Para daanan mo yung mga lubak, yung anong pakiramdam mo dun sa upgrade natin ng suspension mo na naka-battle Z ka na ngayon compared dun sa stock. Yung Battle Z na suspension, although non-adjustable yung kinabit natin sa'yo, mayroon silang tinatawag na Harmo Freak technology. Parang harmony frequency, something like that. Nagdedepende siya kung ano yung nadedetect ng shocks na changes dun sa kalsada, nag-a-adjust yun. Matic. Distance. Ito yun. Pag naka-stuck ka, malikat na Oo, yun. malikot yun. Pag dumaan ka sa uneven, diba? Ito, habang umaandar, pwede kong i-adjust yung e-drive. Habang umaandar, kunyari gusto mo mag-overtake, kailangan mo ng power. Oo. Ilagay mo sa 9. Ganun.
Natuwa ako sa e-drive ah. Kakatawa, di ba? Sabi ko sa'yo, every time na i-drive yung sinasabi ko sa mga client ko, sige, ano, pustahan, pag di ka natuwa, sorry mo, libre yung Kakaliwa ba tayo dyan? diretso lang. Pero so far, wala pa naman ano, laging masaya naman sila. Ganda yung e-drive. Sulit pa kasi compared dun sa mga ibang brand, ang mahal. Oo. Tapos parehas lang naman kasi trabaho niyan eh. Ang importante lang, hindi nagka-fail. Ibig sabihin, hindi siya nag-ilaw-ilaw sa dashboard. Let's say, nag-check engine or something. Ramdam ko talaga eh. Nagugulat ka, no? Nakala mo, yung karamihan kasi, sabi nila yung Jimny, natural lang yan, mabagal kasi, Jimny. Pero pag kinabitan mo nun, may power pala siya. Actually, to be fair, hindi naman siya nagdagdag ng horsepower. Wala siyang dinagdag na power dun sa engine mismo. More of yung response. Kasi yung dati, may delay. Pag apak mo nung gas pedal, hindi agad bumabato yung signal doon na kailangan na niya mag-accelerate. Ang trabaho ng e-drive, pinapabilis niya yung signal. So, pero hindi pa siya instant. Hindi naman siya instant. What do you mean? Parang direkta talaga. Direkta yan. Parang direkta na siya. Kasi kumbaga, ang Jimny kasi is fly-by-wire. Hindi kagaya ng mga sinaunang kotse. Pag apak mo ng throttle, may kable yon. So, parang direkta, di ba? Pag kung anong apak mo dyan, yun na. Ito kasi kuryente lang yung signal ng kuryente. So, pag may e-drive ka, yung throttle controller nga na tinatawag, sa tendency, kung ano yung apak dyan sa pedal, yun yung ibabato yung signal sa kabila. Kaya pinoprogram yan pag kinabit. Merong parang learn feature, ibig sabihin pinapaalam natin dun sa computer box mo na meron akong kinabit na throttle control. Grabe siya, parang nakalimutan ko sa suspension. Oo nga suspension yung ite-testing natin at tumakas sa e-drive na. Sa e-drive na tawa. Pero so far, ngayon, pwede ka nang tutok sa suspension naman. Banda doon, taka sa kabila. Sa amin may malapit lang na offer. Try namin agad. Try mo agad. Tapos ang magandang pang testing usually sa ganyan, yung walang idea sa auto, usually mga babae, di ba, hindi masyado sanay. Pag sila natuwa, ibig sabihin okay talaga. Kasi wala silang idea, walang bias eh. Hindi kagaya ng, pag ako, kung tutuusin, kung di ako honest sa'yo, pwede kong dayaan yung opinion ko kasi, diba? Pero pag yung mga babae, tumuulin na, o kaya, mas hindi na masakit sa tiyan, mas hindi na ang bilis ng response nila. Biglain mo doon. U-turn tayo. Yan sa kanan. Kumusta so far yung suspension? Nakakalimutan mo ata dahil sa e-drive. Hindi ko na napansin. Ang tawag nila dyan, icing on the cake daw eh. Kasi ang mura lang, di ba? Tapos doon ka pa natuwa. Yung binili mong mahal eh, parang nakakalimutan. Wala na lubak dito. Pero ano? Hindi, meron pa, banda doon. Dito lang ba sa lane na to? Tapos tingnan mo, na-lift natin, pero kahit medyo mabilis ka, stable siya. Maski sa highway, pag yung dati kang nakastock, pag may dumaan ng mga bus, para kang gumagano. Oo. Natakbo mo na ba ito ng sa highway, nakatakot. Yun. Ngayon, makapansin mo. Ayan, preno ka muna para bigyan mo ng buwelo. Yan. Sa bilis ang malaki. Ilang yan. Diba? Oo. Ayos. Solid, no? Kaya hindi basta-basta ko in-offer yung mga adjustable kasi medyo mahal eh. Kung di mo naman kailangan, di ba? Bakit? Pero kung sky's the limit ang budget mo, yung problema. Kaso, point ko lang kasi, instead of putting your money on that, may ibang upgrades ka pa na pwedeng paggamitan ng pera. Sayang naman. Ganun din naman yun, bibili ka rin naman ng upgrade sa akin, so benta pa rin yun. Yun lang yung mga iba, yung mga typical na negosyante. Sabihin, ano ka ba? Dapat yung mahal yun yung ibenta mo. Hindi naman negosyo, tingin ko rito eh. Ini-enjoy ko lang. Parang libangan. Kasi pare, pag masaya ka sa ginagawa mo, parang hindi ka nagtatrabaho eh. At saka, ang pinakang reward doon, kung yung kliyente mismo natuwa
sarap na rin. Ayun, may lubak pa. Yan lang, ha? Wala, parang baksak pa yun. Walang ganon. Iba, nagagagag. Ganun na siya pagka lubak yung daan. Diyan sa may riles, pwede mo rin siyang dirahin. Ang ganda ng mirror assist niya. Ayun. Kasi, di ba, parang malalang. Kasi ang matinong suspension, dapat siya ang nag-absorb ng lubak, hindi yung pasahero. Usually, pag malubak, tayo parang kinakalog. Although, syempre, dahil sa liit ng Jimny, may nararamdaman pa rin tayo. Pero pag sa mga mahahaba yung wheelbase, mas hindi ramdam. Pwede na dyan. Kumusta, sir? Nakakatawa. Diba? Sulit. Yun naman yung masaya na pakiramdam. Yung feeling, yung sabi mo nga worth it. Mahirap kasi yung pag-alis mo, puto, parang sayang yung binayad ko dun, diba? Bago, no? Parang ramdam siya eh. Kahit na sabihin natin malaki ginastos mo, masaya ka sa binayaran mo. Pag uwi mo, si girlfriend naman isa kayo mo. Tapos balitaan mo kami kung kumusta feedback. Pero parang doon talaga ako nagulat sa e-drive eh. Pero yung suspension siguro pag nag-operate ka. Tsaka syempre yung suspension, i-feel mo pa yan ng medyo matagal-tagal na gamit. At saka nga pala may break-in period din yun. So, mas lalambot pa yun as you go along. Ganda pa. Maganda na, gaganda. Papasok tayo sa loob. Para papadagdagan ko hangin, lagay natin sa sige. 26. Nagkamisan pa lang. Kumusta, sir? So far? Ganda. Ayos. Thank you. Yun, thank you rin, sir.